Hello mga ma'ams, ito na nga po pala yung second day namin pagpasok sa school. Siya na kung may mga nakasabit akong damit dyan sa taas. Naglaba muna kasi ako kaninang umaga. Mga 11:45 po yan ng tanghali. Ganyan po araw-araw ang ginagawa namin ni Gasi. 12:15 po kasi yung pasok ni Gasi, kaya yung 11:45 tamang-tama na po yun sa pagre-ready namin o pag-alis namin ng bahay. Dahil 15 minutes po yung biyahe namin papuntang school. Yes po, 15 minutes dahil hindi naman po ako ganun kabilis magpatakbo. Fast forward tayo, eto nga't nakarating na rin kami. Wow. Etong si Gasi, every time na pumapasok siya dito sa school, lagi niyang inilalabas yung kanyang mga crayons. Napaaga pa nga kami ng konti dito dahil wala pa yung mga classmate niya. Kaya yan, binuksan muna ni teacher yung TV para nga hindi sila mainip. Tapos maya-maya lang, eto nga't nagsisidatingan na yung iba niyang mga classmate. Meron din po palang classmate na kambal si Gasi. Si Dominic at si Lucas, hello po sa inyo. Shout out! Last year kasi hindi sila magkasabay sa pagpasok. Yung isa first batch, yung isa third batch. Kaya ayan, ngayon ko lang sila nakita. Eto nga, unti-unti na dumadami yung mga classmate niya. Maya-maya lang tatayo na ako dyan para nga magpaalam sa kanya at doon na lang ako sa labas. Ayun nga siya, oh, tahimik siyang nanonood doon sa kanyang upuan. Tapos tinawag ko siya dyan, nagpaalam ako, sabi ko doon lang ako sa labas. Hindi ko lang alam kung naiintindihan niya ako dahil nga nanonood siya. Tapos sa part na to, nandito na ako sa may bintana. Binabantayan ko talaga si Gasi kasi minsan umiiyak siya na walang sounds. Baka rugo meron nang nangyari sa kanya, hindi ko pa alam. Tapos eto na yung mga ibang nanay na nagkukwentuhan at nagbabantay din sa kanilang mga anak. Tapos sa part na to, eto nga yung anak ko, tignan nyo, oh, may pagtayo pa siyang nalalaman. Ngayon pala si teacher, meron siyang tinatawag na bawat isang estudyante para mag-recitation. Maya-maya lang tinatawag ako ni teacher dahil nga umiiyak si Gasi. Hindi ko alam kung anong nangyari dahil nga bigla na lang siyang umiyak. Kaya inilabas ko muna siya at dito muna siya sa labas nag-sit work. Syempre no, sumisigaw siya sa iyak doon kaya inilabas ko muna siya. Tapos may nagbigay na naman sa kanya ng regalo. Salamat po, Ate Winona. Tapos eto nga si Gasi, dito ko siya pinapa-sit work. Dahil nga ayaw niyang tumigil sa kakaiyak, ayan nga, binigyan ko muna siya ng treats niya. Para tumigil siya sa kakaiyak at the same time makasagot siya sa kanyang sit work. Pero bago ko siya inilabas dyan, tinanong muna siya ni teacher dyan sa kanyang sit work. Pinapaturo ni teacher kung alin daw doon ang number 5 at kukulayan pag nakita. So ganyan ang ginagawa namin ngayon, Rugo. Nelawin nyo naman, habang mama nga niya, mangulay ya, Rugo. Sa part na yan, halos nakulayan naman na niya dun sa loob. Pinapakulay ko lang ng maayos sa kanya. Hindi lang maayos yung pagkakakulay, kaya ayan, pinapakulayan ko ng mas makapal pa. Kung napapansin nyo, may pagturo ako dyan dahil nga nakulayan na niya yan, pinapakapalan ko na lang yung kulay. Dahil dun pa lang sa loob nakulayan na niya yan, kaya ayan, kaya lang bigla nga siyang umiyak dyan, hindi ko nga alam kung bakit. Sabi nga ni teacher, ang galing nga niya dahil nga nakita niya yung mga number 5 na marami na nakalagay dyan. Next class, patingin. Wow! What number is this, kuya? Number? This one. What number is this? 5! Very good. Again? Did you know what number is this? Wow! Good job! Again, number? 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 5. O sige, ma-star siya kay teacher. Ay, wow! Ay, teacher na Hindi yan. siya na-star. O, don't cry na, ha? Takot ka kay teacher sa boses ko? Malakas lang ang boses ni teacher, no? Wow! Very good! Diba? Nakasagot siya dun sa tanong ni teacher. Kung hindi niyo po na itatanong, alam na nakasinigasi yung number 1 to 10. Kaya nakasagot siya kay teacher kanina. Tapos sa part na to, eto nga, pinadala ko na sa kanya dito sa loob yung kanyang treats. Dahil after din naman ng kanilang sit work, eto nga, magmimerienda na sila o recess time na naman nila. Ayan nga, oh, close na si Gasi kay Tita Carmi. Hello po, shout out. Ganyan po ang ganap namin kapag recess time. Malamig po at presko naman dito sa pwesto ng kanilang daycare center. Pagkatapos nga niyang kumain dyan, etong at maglalaro na siya. Kumakain na po si Gasi ng tanghali bago po kami pumasok sa school. Kaya ko sinabi yun dahil baka itanong nyo sa akin kung bakit candy yung pinapakain ko sa kanya pag recess time. Nagkakataon lang po talaga yun. Ginagawa ko po na binibigyan ko siya ng treats kapag ka umiiyak siya. Syempre no, bata lang yan. Kaya kailangan meron tayong pampadulas sa mga batang yon. Syempre no, kailangan natin talagang gawin yun paminsan
minsan para tumigil sila sa kakaiyak. Pagkatapos nga nilang mag-recess at maglaro dyan, syempre nag-lesson ulit sila. Hindi na natin nakuhanan yun dahil nga nakatakip na yung mga kurtina ni teacher. At the same time, nakasara na rin yung bintana. Potarugo, makamuha ng tamo kang teacher, ne? Charis! Tapos ito nga, nagpapaalam na ang bawat isa at magpe-pray na nga sila. Yun lang, tapos na. Bukas ulit. Thank you.